Sa pagpapatuloy ng ating kwento, pinuntahan ng City Lord si Suchin sa kanyang milk tea shop at ipinaalam dito na bumalik si Lin Zimo para sa kanya. Tinanong niya si Suchin kung kinamumuhian pa rin ba niya si Lin Zimo. Mabilis itong sinagot ni Suchin ng tanong na kung ano sa tingin niya. Napahiya ang City Lord at humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya dapat tinanong iyon. Tinawag siya ni Suchin na ang pinaka-estupido sa lahat ng halimaw na nakilala niya. Tumango ang City Lord at sinabing tama siya, dati siyang suwail at hindi sumusunod sa bilin ng kanyang ama. Hanggang sa makilala niya si Suchin, at doon niya napagtanto ang kanyang mga pagkakamali. Kung hindi lamang siya labis na napahiya sa pagkatalo niya kay Lin Zimo noon, hindi sana niya sinimulan ang kanyang pagko-cultivate. Nagpatuloy ang mahaba nilang pag-uusap hanggang sa ibinunyag ng City Lord kay Suchin na malapit nang maubos ang kanyang oras. Nabigla si Suchin sa narinig, at natuwa naman ang City Lord sa naging reaksyon niya, na kumpirma niyang ang puso ni Suchin ay nasa kanya na. Hindi makapaniwala si Suchin at sinabing nagsisinungaling lang ang City Lord. Ipinaliwanag niya na upang labanan si Lin Zimo ay kinailangan niyang sunugin ang Golden Crown at ang kanilang ancestral lock. Dahil dito, ang pinagmumulan ng kanyang lakas ay malubhang nasira at hindi na siya mabubuhay ng matagal. Nalungkot si Suchin at pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hinawakan siya sa balikat ng City Lord at ipinaalam na ang kanyang kamatayan ay isang bagay na handa niyang harapin, para sa kanya. Nakiusap si Suchin na huwag siyang mamatay. Niyakap siya ng City Lord at sinabing hanggat hindi pa natutupad ang pangarap ni Suchin para sa sangkatauhan, hindi siya mamamatay. Samantala, nagme-meditate si Tang at sinusuri ang bloodline na nakuha niya kay Dai Yaning. Isa itong 9th rank bloodline na may likas na kakayahang atomization at lifesteal, may kakayahang sumipsip ng life energy sa pamamagitan ng paglamon ng dugo ng ibang anyong buhay. Naisip ni Tang na may bakante pa siyang isang slot para sa bagong bloodline, ngunit hindi niya gusto ang kapangyarihan ni Dai Yaning. Napagpasyahan niyang huwag muna itong i-fuse sa kanyang iba pang bloodline. 5 araw ang lumipas at malungkot si Tang dahil hindi pa niya nakikita si Mei. Hanggang sa isang sandali, dumating ito at ikinagulat niya ang presensya nito. Lumapit si Mei at hiniling na samahan siya ni Tang sandali. Ngumiti si Tang at agad na pumayag. Naglakad sila palabas ng academy at tumigil sa isang bahagi ng kagubatan. Doon, ipinaalam ni Mei na aalis siya. Nagtanong si Tang kung saan ito pupunta. Ipinaliwanag ni Mei na hindi siya lalabas ng Carry City, ngunit sasama siya sa kanyang ama upang mag-cultivate, at hindi ito magiging madali. Bago siya tuluyang umalis, pinaalalahanan niya si Tang na mag-cultivate ng mabuti, dahil susuriin niya ito pagbalik niya. Malungkot na pinanood ni Tang si Mei habang naglalakad ito palayo. Sandaling lumingon si Mei at kumaway. Kumaway din si Tang at mahina niyang sinabi na mamimiss niya ito. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Mei sa harap ng Carry Academy, hawak-hawak ang isang baso ng milk tea, isang senyales na nais niyang makipag-usap kay Shira. Matagal siyang naghintay hanggang sa magsimulang lumubog ang araw. Maya-maya, lumitaw si Shira at agad na humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Ngunit sa loob-loob niya, matagal na siyang naroon, gusto lang niyang pagmasdan si Mei ng mas matagal, dahil alam niyang matagal niya itong hindi makikita. Napansin naman ni Mei na tila hindi na kagaya ng dati si Shira. Ang ekspresyon nito ay kahawig ng kay Tang, malalim at may bahid ng bigat na pilit nitong tinatago. Pagkatapos, ipinaalam ni Mei na pansamantala nilang ihihinto ang kanilang hunting operation dahil aalis siya upang mag-cultivate. Tinanong siya ni Shira kung hindi ba siya maaaring lumabas paminsan-minsan habang nagko-cultivate. Umiling si Mei at sinabing hindi maaari. Agad itong naunawaan ni Shira. Sinabi niya na kapag natapos si Mei, bumalik lang ito sa lugar na iyon, may hawak ulit na milk tea, at muli silang magkikita. Sumang-ayon si Mei at nagpaalam. Bago ito umalis, nakiusap si Shira kung maaari bang ibigay sa kanya ang hawak nitong milk tea. Sandaling tinitigan ni Mei ang baso at humingi ng paumanhin. Hindi niya ito maaaring ibigay dahil natikman na niya ito. Wala nang nagawa si Shira kundi ang tumungo at tanggapin iyon. Tuluyan nang umalis si Mei, sinabing magkikita na lang sila muli pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Tang sa kaiisip. Kahit gaano kapayapa ang paligid, nanatili siyang gising.
Pagsapit ng umaga, pumunta siya sa tagpuan nila ni Dubai. Tinanong siya ni Dubai kung bakit siya nahuli. Inamin ni Tang na hindi siya nakatulog. Kaagad siyang inasar ni Dubai, sinasabing mukha siyang nawala ng minamahal. At bata pa raw siya pero para bang nabigo na sa pag-ibig. Medyo naiinis si Tang ngunit wala siyang naisagot. Kaya inutusan na lang niya si Dubai na buhusan siya ng swerte, at agad naman itong pumayag. Pagkatapos nilang mag-cultivate ng Eye of Heavenly Fox, bumalik si Tang sa Carey Academy. Naglalakad siyang parang wala sa sarili nang makasalubong niya si Uncle Mao. Binati niya ito, at binati rin siya pabalik. Magpapaalam na sana si Tang nang tawagin siya ni Uncle Mao, sinasabing may ibibigay siya. Lumingon si Tang, nagtataka kung ano yun. Hinawakan ni Uncle Mao ang isang baso ng milk tea at ipinaalam na inutusan siya ng isang batang babae na ibigay iyon kay Tang. Mabilis na kinuha ni Tang ang baso at agad na ininom. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam niya. Naisip niyang iyon ang baso na dala ni May kahapon. Nagpasalamat siya at, habang hawak ang baso, naisip niyang hihintayin niya ang pagbabalik ni May. Samantala, sa City Lord's Mansion, ipinaalam ni May sa kanyang ama na handa na siya. Sandaling natahimik ang kanyang ama. Maya-maya ay sinabi nitong kamukhang kamukha ni May ang ina nito noong bata pa siya. Walang naging reaksyon si May sa paghahalin tulad na iyon, sa halip ay kinamusta niya ang lagay ng katawan ng kanyang ama. Sumagot ang City Lord na maayos lang siya at ang mahalaga ay masamahan niya si May sa pagkukultivate. Nagtanong si May kung gaano katagal sila magsasanay. Sagot ng kanyang ama, nakadepende iyon sa kung hanggang saan niya kakayanin, ngunit mas matagal ay mas mabuti. Idinagdag pa niya na hindi niya ipinabatid sa kanilang angkan ang pag-alis nila, at sa oras na sumama si May sa kanya, siya na ang magiging susunod na Great Peacock King. Nagtaka si May kung paano ito nakapagdesisyon ng mag-isa. Ipinaliwanag ng kanyang ama na wala ng ibang tagapagmana sa kanilang angkan kundi siya. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan munang manumpa si May, na kahit anumang kontribusyon at tulong ang ibigay niya sa sangkatauhan, hindi niya dapat pakialaman ang interes ng kanilang angkan, at kung pipiliin niyang manirahan kasama ang mga tao, dapat niyang ibalik ang trono sa Peacock Monster Race. Nagtanong si May kung alam ba ng kanyang ama ang lahat ng bagay na inilihim niya. Hindi malaman ng City Lord kung paano ipapaliwanag, ngunit sinabi niyang walang itinatagong sikreto ang ina ni May sa kanya. Inamin niyang nagkaroon sila ng kasunduan, gagawing tagapagmana si May kapalit ng pananatili nito sa kanyang tabi, kaya't mas marami siyang nalalaman tungkol kay May. Alam rin niyang blue level ang rango nito sa Redemption. Nagulat si May na alam ng kanyang ama ang lihim nilang pagkilos. Sinabi ng City Lord na huwag siyang mag-isip ng kung ano-ano, ang nais lamang niya ay manumpa si May para sa kapakanan ng kanilang angkan, at pagkatapos ay malaya na siyang gawin ang gusto niya. Sinimulan ni May ang panunumpa. Ipinangako niyang kung magiging Great Peacock Demon King siya balang araw, dadalhin niya ang ikauunlad ng kanilang angkan, at kung bibitiw naman siya sa tungkulin, ibabalik niya ang trono sa kanilang angkan. Nakontento ang City Lord sa pangako ni May. Sinabi nitong kagayang-kagaya niya ang kanyang ina, at kahit bata pa si May, naniniwala siyang tutuparin nito ang pangako. Pagkatapos ay sinabi niyang oras na para ituro kay May ang sekretong kakayahan ng kanilang angkan. Kapag nakalabas siya mula sa pagsasanay, doon magsisimula ang pagsayaw ni May sa langit at lupa. Sa isang iglap ay naglaho silang dalawa para simulan ang pagkukultivate. Samantala, sa Carey Mountains, sinabi ni Mayor Zhang na naglalabas ng napakaraming life energy ang gintong puno, at nababahala siyang magdudulot iyon ng problema. Ipinaliwanag ni Tang na naroon siya upang ayusin ang suliraning iyon at tulungan ang puno para mas mapabilis ang paglaki nito. Dagdag pa niya, kailangan nilang itago ang kapangyarihan nito. Nagtanong si Mayor Zhang kung magagawa iyon sa pamamagitan ng paglikha ng array. Tumango si Tang at sinabi na kailangan nila ng isang imaginary formation, isang swallowing sky array, at 18 spirit gathering arrays. Ipinahayag din niyang kailangan bilhin ni Mayor Zhang ang lahat ng materyales. Kinuha ni Mayor Zhang ang listahan at nabanggit na hindi mura ang mga kakailanganin. Sagot ni Tang, huwag siyang mag-alala dahil gagawa siya ng mga spirit gathering array disc para ibenta. Nagulat si Mayor Zhang at nagtanong kung ano ang array disc. Ipinaliwanag ni Tang na isa itong spell na nakaukit sa metal, at maaari nila itong ipabenta sa organisasyon.
Namangha si Mayor Zhang dahil malaki ang benepisyong makukuha ng organisasyon dito. Ngunit may mga kondisyon si Tang. Una, si Mayor Zhang ang dapat tumanggap ng titulong Formation Grandmaster at hindi niya maaaring ipagsabi na si Tang ang gumawa nito. Pangalawa, hindi dapat mag-alinlangan si Mayor Zhang kung gagastos man si Tang ng pera sa hinaharap. Pangatlo, kailangan nilang mag-ipon ng 1 taon at pagkatapos ay pupunta sila sa ancestral home para maghanap ng mahahalagang bagay, mga bagay na nakita ni Tang noon ngunit hindi alam ng mga halimaw ang tunay na halaga. Nagpaalam si Mayor Zhang upang simulan ang pagbili ng mga materyales. Pagkaalis niya, tinawag ni Tang ang mga babaeng Red Fox. Matapos kamustahin ang kanilang cultivation, tinuruan niya ang mga ito kung paano gamitin ang Purple Demon Eyes, at ipinaalam niyang magse-setup siya ng array na kailangan din nilang matutunan. Pagkalipas ng 1.5 buwan, matagumpay na naisagawa ni Tang ang lahat ng kailangang preparasyon. Inutusan niya si Mayor Zhang na paandarin na ang array. Agad itong tumugon, habang si Tang naman ay sinimulang i-activate ang mga Spirit Gathering Array. Isa-isang nagliwanag ang mga ito sa buong lambak, at ang mayabong na essence chi ng mundo ay unti-unting naipon sa lugar. Nang tuluyang pumasok ang lahat sa hamog na likha ng array, bumalik sa normal ang paligid. Natuwa si Tang sa resulta, tagumpay ang kanilang ginawa. Ipinaalam niya kay Mayor Zhang na maliban sa mga God-level powerhouse, walang sinumang makakapasok sa gintong lambak na iyon. Namangha si Mayor Zhang sa misteryo ng ginawa ni Tang at sinabi niyang maituturing iyon na isang milagro. Sagot ni Tang, kung mas malakas pa sana siya kaysa ngayon, mas triple pa ang naging epekto ng mga array. Matapos maisaayos ang lahat, inutusan ni Tang si Mayor Zhang na maghanap ng mga exotic na bulaklak at mga pambihirang halamang gamot sa paligid ng lambak. Sunod niyang tinuruan si Mayor Zhang kung paano gawin ang array disc, at itinuro rin niya sa mga Red Fox ang kaalaman tungkol sa array habang patuloy silang nagko-cultivate. Pagkalipas ng 1 taon, tahimik na minamasdan ni Tang ang tanawin. Naisip niyang tuluyan ng bumalik ang divine consciousness na ginamit niya noon. Tumayo siya at napansin si Mayor Zhang na tila naghihintay sa kanya. Ngumiti si Mayor Zhang at itinaas ang kamay, ipinapakita ang kulay asol na marka ng redemption. Pinuri siya ni Tang sa pagangat nito sa blue level. Ipinahayag ni Mayor Zhang na dahil iyon sa array disc na ginawa ni Tang. Sinabi rin niyang nais siyang ilipat ng organisasyon sa headquarters, ngunit tinanggihan niya ang alok. Sagot ni Tang, mabuti at tumanggi siya, dahil wala siyang kikitain doon. Pagkatapos, tinanong ni Tang kung sapat na ang naipon nilang pera para sumali sa auction. Ayon kay Mayor Zhang, tila sapat na, ngunit pinaalalahanan niyang kailangan munang makawala ni Tang sa pagiging vassal. Sumang-ayon si Tang, wala na raw siyang ibang magagawa kundi lumahok sa kompetisyon. Sa ngayon, malaki na ang tiwala niyang kaya niyang manalo kahit hindi gamitin ang iba't ibang bloodline niya. Sinabi ni Mayor Zhang na mabuti kung ganoon. Ipinaalam din niya na kailangan na rin niyang maghanda para sa breakthrough at babalik siya sa headquarters para humingi ng tulong. Ngunit iminungkahi ni Tang na maghanap muna ito ng ibang lugar para mag-breakthrough bago bumalik. Nag-alinlangan si Mayor Zhang at nagsabing baka may makakita sa kanya. Ipinaliwanag ni Tang ang kanyang pagsusuri dahil malaki ang interes ng organisasyon sa array discs, maaaring nais nilang makuha ang kaalaman kung paano ito gawin kapalit ng tulong sa breakthrough. Posible raw iyon, kaya't nagtanong si Mayor Zhang kung saan naman siya dapat mag-breakthrough. Sinabi ni Tang na may naisip na siyang lugar, at itinuro niya ito kay Mayor Zhang. Nabigla si Mayor Zhang nang makita na ang tinutukoy ni Tang ay ang dagat. Paliwanag ni Tang, hindi siya dapat mangamba, kahit magkaroon siya ng pambihirang breakthrough, hindi magpapadala ang Carry City ng mag-iimbestiga dahil sa banta ng Diyos ng dagat. Mas paniniwalaan pa nilang totoo iyon. Nagtaka si Mayor Zhang kung bakit parang may kaugnayan si Tang sa Diyos ng dagat. Ngumiti si Tang at sinabing tama, may kinalaman nga siya. Nabigla si Mayor Zhang, kaya agad na ipinaliwanag ni Tang na isang ilusyon lamang iyon nagawa gamit ang array, isang kasinungalingan. Hindi makapaniwala si Mayor Zhang dahil ang presensya raw ng Diyos ng dagat ay katumbas ng isang Great Demon Emperor. Sagot ni Tang, kung hindi siya naniniwala, kaya niyang gumawa ulit. Tumanggi si Mayor Zhang, magdadala lang iyon ng kaguluhan. Nalilitong napailing si Mayor Zhang.
At tinanong si Tang kung mayroon ba itong bagay na hindi kayang gawin. Binalika ni Tang ang mungkahi niya tungkol sa breakthrough, pagkatapos ay sinabi niyang pupunta muna siya sa Colosseum upang kunin ang titulo at maging isang noble. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita si Tang kina Wu Bangji at Dubai. Biro ni Wu Bangji na napakahirap nang makipagkita kay Tang, at hindi niya inakalang iimbitahan pa sila nito sa Colosseum. Sinang-ayunan naman iyon ni Dubai at reklamo niyang hindi rin bumalik si Tang para mag-cultivate kasama niya. Ayon kay Dubai, kung wala si Tang, hindi niya alam kung kailan siya makaka-breakthrough sa 6th rank. Sagot ni Tang, kailangan ni Dubai ng sariling pagsisikap para maabot ang 6th rank. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Dubai, wala raw siyang pakialam, ang gusto lang niya ay bumalik si Tang kasama siya. Nagtanong naman si Wu Bangji kung ano ang nais makita ni Tang sa Colosseum. Ipinaliwanag ni Tang na gusto niyang makuha ang noble status sa pamamagitan ng pakikipaglaban, at pagkatapos ay plano niyang pumunta sa Ancestral Court para alamin kung may pag-asang makamit iyon. Nabigla sina Wu Bangji at Dubai sa pagbanggit ng Ancestral Court at sabay na nagpahayag na nais din nilang sumama. Dahil sa kanilang reaksyon, napatanong si Tang kung ano ba ang kaakit-akit sa Ancestral Court at bakit ganoon sila ka-excited. Sagot ni Wu Bangji, walang sinumang ayaw pumunta doon dahil maraming makikitang makapangyarihang nilalang at napakaraming natural na kayamanan. Sinabi ni Tang na makikipaglaban sila sa Colosseum, pero kailangan muna nilang tingnan ang mga patakaran. Pagdating nila sa Kerry City, unang pinuntahan ni Tang ang milk tea shop at bumili ng 3 tasa. Hindi siya nagtanong tungkol kay Mei, ngunit napaisip siya kung kailan ito babalik dahil miss na niya ito. Matapos uminom ng malamig na inumin, nagtungo silang 3 sa Colosseum upang basahin ang mga patakaran. Doon nila nalaman na bukod sa one-on-one battles ay meron ding team battles. Ipinaliwanag ni Tang ang 2 paraan upang makakuha ng noble status. Una, manalo ng 100 sunod-sunod na laban ng mag-isa. Pangalawa, manalo ng 10 sunod-sunod na team battles. Ngunit babala niya, medyo marahas ang team battles dahil matatapos lamang ang laban kapag tuluyang nawasak ang kabilang panig. Nagtanong si Wu Bangji kung gusto ni Tang na sumali sila sa team battle. Medyo nag-alangan si Wu Bangji, pero tuwang-tuwa naman si Dubai at agad na sumang-ayon. Sabi pa niya, hindi niya kailangang gumamit ng kapangyarihan at hihiga lang daw siya sa arena. Sumunod pa niyang mungkahi ay tawagin sina Cheng at Guli upang sabay-sabay silang pumunta sa Ancestral Court. Sinabi ni Wu Bangji na sa tingin niya ay posible silang manalo dahil na-master na niya ang teknik na itinuro ni Tang. Sagot ni Tang, kailangan muna nilang umuwi at ipaalam ito sa mga guro. Pagbalik nila sa Redemption Academy, agad na ipinaalam ni Tang ang kanilang plano kay Mayor Zhang. Tinanong siya nito kung sigurado ba siya, at sagot ni Tang ay 100% siyang tiwala na kaya niyang ibalik ng ligtas ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Mayor Zhang na napakahalaga ng balak ni Tang at kailangan muna niya itong ipaalam sa ibang mga guro. Sinabi ni Tang na may ideya siya kung paano sila makukumbansi, at ibinulong niya ito kay Mayor Zhang. Pagkatapos marinig ang plano, sinabi ni Mayor Zhang na mukhang uubra nga iyon. Nang ipinaalam na ni Mayor Zhang ang plano ng mga bata, hindi naging maganda ang reaksyon ng mga guro. Tinanong nila kung si Mayor Zhang ba ang nag-utos sa mga bata. Ipinaliwanag niya na ang mga bata mismo ang nagpasya, hindi siya pumayag, ngunit iminungkahi daw ng grupo na kung mapapatunayan nila ang kanilang lakas ay dapat silang payagang sumali. Nagtanong si Mo Engking kung paano nila mapapatunayan iyon. Lumingon si Mayor Zhang kay Tang, at si Tang na mismo ang nagpaliwanag. Ipinaalam ni Tang na silang 5 ng kanyang grupo, ay haamon kay Teacher Guanlong at sa 2 pang guro. Kung mananalo sila, papayagan silang sumali sa Colosseum. Nagulat si Guanlong at tinanong kung tama ba ang narinig niya. Sinagot siya ni Tang na oo, tama ang narinig niya. Agad na sinabi ni Guanlong na kung ganoon ay gawin na nila, dagdag pa niya, hindi pa raw nakakaranas ng bugbog ang mga bata. Maya-maya, tinanong ni Dubai si Tang kung sigurado ba siyang hindi siya dapat isama sa laban. Ipinaliwanag ni Tang na hindi niya maaaring gamitin ang kanyang kapangyarihan bago magsimula ang tunay na laban sa Colosseum, at sinabi niyang may inihanda na siyang espesyal na plano para kay Dubai sa mismong Colosseum battle. Tuwang-tuwa si Dubai, niyakap pa si Tang at sinabing siya ang pinaka-the best para sa kanya.
Samantala, dumating na si Wu Bangji kasama sina Cheng at Gu Li. Sinabi ni Gu Li na talagang kawili-wili ang mga mangyayari, at masigla namang nagtanong si Cheng kung paano sila lalaban. Sagot ni Tang, kailangan muna nilang pag-usapan ang kanilang diskarte. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.